Hello Team Kalasa, ano ako ngayon, magluluto ng manok. Ituturo ko sa inyo ang proper na pagluto na tipid sa oil, tipid sa gas, at saka hindi mabilis mangitim yung mantika natin. Ha, ituturo ko sa inyo. Yung gagamitin kong oil, ginamit ko na po ito kahapon yung iba. Sobra, tapos magdagdag lang ako ngayon ng bago. Ito, videoan mo yung kabali natin na. Yun. Ito yun, yung kahapon, naka-apat na salang ako. Kahapon kanina nagsalang din sila. Hindi ko po iubusin to. Magtira pa ako. Saka magdagdag ako ng bago. Yung ginagamit ko pong oil ay coconut. Tinuturo ko po sa mga tao ko na kailangan paano magluto na hindi masunog, tipid sa gas. Ito yung bago. Huwag masyadong punuin kasi aapaw ito mamaya. Yan, mga ganito karami lang, mga 30 to 40 to kabuok piraso na manok. Mahiwa. Pagkatapos yan, magpapainit ako ng mantika. Asan yung mahabang ano? Lagyan po natin ng heat temperature. Dalawa tong heat temperature ko eh. Kailangan yung oil natin aabot siya ng 300 to 320, 350. 320 to 350 yung oil natin, ang init niya bago natin ilagay ang manok. Ito naman, papakita ko sa inyo kung paano mag-coated. Ito may harina na dito kanina, naging dry coated. Ilagay ko na itong manok ko dito. Ilang kilo to? Mga abot mga 4. Sa isang kilong manok, 45 ml na mixed marinated ilagay natin. Para kahit hindi ka na magmarinate, okay lang. Oh, ganyan lang. Ito, ano to, lagyan ko na breading mix. Ito. Saka, maglagay tayo ng cold water. Kailangan yung coated natin sa wet coated, malapot siya ha. As in malapot talaga. Para yung pagka-plaki ng ano ng fried chicken maganda tingnan yung outcome picture niya. Yung paglagay natin ng tubig sa wet coated, wag yung bigla-bigla ha, kasi pag nagbigla yun, hindi natin makokontrol. Mag-wash out yung lasa ng manok, tatabang siya. Oh, ganito na siya, ganito nakalapot yung gagawin natin na wheat butter. Tapos mag-aano na tayo, mag dry coated. Pag mainit na yung oil, tingnan mo anak, nasa 200 pala. Dapat naka 320 yan o 350. Dito sa kasi hindi didikit yung breading. Huwag niyo natin biglain lagay ng ano ng maraming breading kasi ano lang yan eh, mabasa, mawiwis lang yon, hindi magamit, sayang, papangit yung gano'n na karami oh. Pero pag maramihan na on mo lahat na, on mo lahat. Nakauna lahat. Natin ko. Pakita mo ito na. Ayan yan ang ano niya, wet coated Yan ang wet coated ang 7 times upgrade na breeding. Paalala ko lang sa inyo, frozen talaga pangit siya kasi pag lumamig ng manok, lumiliit, saka nagba-brown, nagda-dark. Hindi gaya na ng fresh na manok, napakaganda tingnan, ano siya, mag golden light brown. Ito na po, mag-wet coated na po tayo, mag-dry coated na po tayo. Yan. Kasi malapit na po siya mag-320. Ang gagawin natin, tigain natin yung ano, yung manok. Tapos taas mo natin yung balat. Pagkatapos ng taas ng balat, automatic magbaba na siya.
Tapos pagpag. Ganun lang po siya, oh. Oh. Ito, pwede na natin salang to kahit nasa 310. Yun. Tingnan nyo. Yung ano natin, yung apoy natin, dalawa lang po yung inon ko ha. Diyan, dalawa. Yan, mamaya pag na marami tong nakasalang, i-on ko na lahat yan. Tapos pag malapit na sa maluto, dalawa naman ibalik ko. Kailangan marunong tayo mag-adjust sa apoy. Huwag tayong ano lang, salang na lang salang, hindi natin binabantayan yung apoy. Kasi yung mantika natin, iitin talaga yun. Pag masobran sa init. Kailangan kukontrolin natin yung apoy. Kagaya yung ginawa ko dati sa sinulog, sinala ko lang na sinala. Ito naman, kasi medyo na crowded na siya, i-on ko yung pangatlong ano. Yan, para kaya niya accommodate ang init. Kaya niya tawag yan. Makita ko sa inyo ito dito kasi itong nauna pwede na paghalo-haluin to. O tingnan nyo yung manok ko gaano ka-fluffy yan ha. Tingnan nyo gaano kaganda yan. Itong mantika na to kahit kaapat yung paisalangan to bago ko pahingain, hindi to magbabago ang kulay. Tingnan nyo, di ba patas ang kulay? Wala pa si Joy. Diri sa kabi, liog lang. Dira ka. Ito yung mga tao ko. Ayan, si Jimar, si Joy, si Car, si Ken, saka si Idmar. Yan, tinuturuan ko yan sila. Kasi nung hindi na-busy ako, hindi ako nagluluto. At saka yung kapatid ko, yan. Baliwalo yan sila lahat. Ito, pinapakita ko sa kanila. Tingnan nyo, maputi pa rin, di ba? Sabay ang kulay, Mar. Sabay ang kulay, sabay haon ito mamaya, sabay. Sa ganitong mantikang bula niya, dapat 3 ang nakaon. Once na ang bula ng mantika mamaya na medyo mapino na, i-off na tong isa. I-off na to, i-off. Yan, i-off na. Tapos kailangan, pag naghango na kayo ng manok, aliba, luto na. Ito lang nakaon, yung sa gitna. Ang tawag dyan, maintain ang init, tapos maintain ang kulay sa mantika, hindi masunog. Walang masunog dyan. Yan po. Yan ang tandaan natin, kailangan marunong tayo mag-operate dito. Hindi lang na marunong tayo magluto, kundi pati sa apoy, kailangan, kaya natin kontrolin. Ito ngayon, nagagawin ko, pag ang bula niya medyo ang gagawin ko, i-adjust ko ang apoy, i-off ko to, tapos ang ito, medyo ganun lang. Control lang dyan, ayan ang apoy niya. Yan, ganun lang yan. Yan ang maging perfect ang luto natin. Ang manok natin, talagang ang luto niya, loob hanggang labas, labas hanggang loob, luto. Tingnan nyo, kahit pinagalo-halo ko, hindi natatanggal yung nagawa niya ito, hindi, di ba? Pero kayo nakita nyo, gawin nyo na sa sunod. Ako pala na yun. Oo. Di ba? Kaya ginuturo ko sa inyo, yung apoy kailangan, marunong tayo mag-operate dito sa kanyang on-off sa adjustan. Kailangan control to, hindi na basta naka-open lang, ganun sa manok natin. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Di ba? Hindi kailangan natin kasi 3 branch na operate, kaya kailangan natin, alam natin lahat. Kaya ako nagluto ko, pakita ko sa inyo para sa sunod, kahit wala kami ma'am nyo, kaya nyo na. Hindi lang dapat kasi ito yung product natin na pag ma-sales natin ng maganda din ang pasok sa atin. Diba? Ito na yung tawag na production. Kasi di ba kung pangit ang labas ito, ang customer na pangitan,
bumabawi tayo sa lasa, pero mas maganda talaga, masarap yung manok natin. Maganda pa yung outcome. Maganda yung pagka-coated. Tingnan yung, yung sa wing, tingnan yung sa inyo, walang, sa dulo, walang walang breathing. Sino ba nakaluto dito, walang breathing sa dulo?